Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto na ng Department of Justice ang tinawag nilang fugitive from justice na si Senador Bato de la Rosa. Kasabay niyan ang babala laban sa mga magkakanlong at tutulong sa senador na takasan ng batas. Hindi na muling natunton si De La Rosa mula nang mawala sa Senado noong isang linggo, pero ayon sa DOJ, meron na silang lead kung nasaan ito. Nakatutok si Darlene Kai. Matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na pigilin ang pag-aresto sa kanya, ito ang direktiba ngayon sa mga alagad ng batas. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa co-perpetrators sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Isang arrest warrant mula sa ICC ang hawak ng mga ahente ng National Bureau of Investigation nang tinangka nilang arestuhin si Senator De La Rosa sa Senado noong isang linggo. Naglaho siyang parang bula noong Huwebes matapos ang kaguluhan sa Senado. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. May hawak daw na impormasyon ng Department of Justice kung nasaan ngayon si De La Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Hinihinga namin ang pahayag ng mga abogado ni Senador De La Rosa pero nauna na nilang sinabing iaapilan nila ang desisyon ng Korte Suprema na tinanggihan ang hinihingi nilang TRO. Iginiit nilang dapat idaan muna sa isang local court ang arrest warrant mula sa banyagang korte na ICC. Tinanong ang DOJ kung ano ang proseso matapos maaresto si De La Rosa. Kung ikukulong ba muna siya sa Pilipinas o idediretso agad sa The Hague gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Ngayong itinuturing ng pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makatakas o makapagtago siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, that is a remedy available to us. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.